Ngayon, sa sermon na may titulong, Parurusahan ng Diyos ang Lupa, pag-aralan natin ang propesiya ng Isaiah at unawain ang dahilan kung bakit hahatulan ng Diyos ang mundo. Tignan natin ang Isaiah chapter 24 verse 1. Gigibain ng Panginoon ang lupa at ito'y sisirain. At pipilipitin niya ang ibabaw nito at ang mga naninirahan doon ay pangangalatin. At kung paano sa mga tao, gayon sa pari. Kung paano sa alipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa alilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Kung paano sa nagpapahiram, gayon sa manghihiram. Kung paano sa nagpapautang, gayon sa mangungutang. Lubos na, ano? Mawawalan ng laman ang lupa at lubos na masisira, sapagkat ang salitang ito ay sa Panginoon mula. Hindi tayo ang nagsasabi na masisira ang lupa. Ang Diyos mismo ang nagsasabi nito. Verse 4. Ang lupa ay tumatangis at natutuyo. Ang sanlibutan ay nangihina at natutuyo. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay lilipas. Ang lupa ay nadumihan ng mga dooy na ninirahan. Ano ang dahilan? Sapagkat kanilang sinuway ang ano? Ang kautusan. Nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Verse 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa, at kakaunting tao ang nalabi. Ang alak ay tumatangis, ang puno ng ubas ay nalalanta, lahat ng masayang puso ay nagbubuntong hininga. Ang saya ng mga alpa ay tumigil, ang ingay nila na nagagalak ay nagwakas, ang galak ng lira ay huminto. Sa verse 11, sinabi na ang lahat ng kagalakan ay natapos at nawala. At sa verse 13, nasusulat na mangyayari ito sa lupa sa gitna ng mga bansa. Ang pangunahing punto sa Isaiah chapter 24 ay, ang lupa ay parurusahan ng Diyos. Dapat nating maunawaan ang dahilan kung bakit. Ang lahat ng tao ay mga makasalanang kaluluwa na pinatapon sa lupang ito ang lungsod kanlungan. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga makasalanang kaluluwa na magsisi. Nakapaloob sa mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos ang kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunman, nilabag nila ang mga kautusan at mga tuntunin at sinuway ang mga ito. Kaya ano ang magiging resulta? Sa pamamagitan ng bagong tipan, binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng pagkakataon na mapatawad sa kanilang mabibigat na kasalanan. Pero tinatanggihan nila ito. Gayon din, ano ang ginawa ng kaaway na dyablo? Tusong binago ni Satanas ang mga panahon at mga kautusan ng Diyos para hindi masunod ng mga tao ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang mga propeta sa bawat panahon. At kung bakit nagsikap siya ng husto para maakay ang sangkatauhan tungo sa pagsisisi at iligtas sila. Gayunman, hindi sila nakinig. Kaya ano ang ginawa niya sa mga huling araw? Kahit na nagsugo siya ng mga anghel at mga propeta, hindi pa rin sila nakinig. Kaya ang Diyos mismo ay pumarito sa lupa sa mga huling araw para direktang turuan ang sangkatauhan. Sinabi niya sa sangkatauhan, kayong lahat na nauuhaw sa espiritual, lumapit sa akin at uminom ng tubig ng buhay. Ang panahon ng Espiritu Santo ay ang huling pagkakataon kung kailan tatawagin ng Espiritu at ng babaeng ikakasal ang sangkatauhan. Para iligtas ang sangkatauhan, ginamit ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop sa panahon ng Ama. Sa panahon ng bagong tipan, pumarito siya sa lupa at nangaral ng bagong tipan ng 3 taon sa kanyang unang pagdating at 37 taon sa kanyang ikalawang pagdating. Kung ang mundo ay hindi pa rin manunumbalik, wala nang pagkakataon.
Binigyan sila ng Diyos ng mga pagkakataon sa panahon ng Ama at sa panahon ng Anak. Sa panahon ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng Diyos ng huling pagkakataon. Pero kung tatanggihan din ito ng mga tao, ano ang mangyayari? Ang lupa ay mawawalan ng laman at masisira. Ang bagay na ito ay tiyak na mangyayari. Ang ating Diyos ay puno ng pag-ibig. Hindi ba't mabagal siya sa pagkagalit? Ang Diyos ay mahabagin at mabagal sa pagkagalit. Para sa pagsisisi ng mga tao, pinangunahan niya ang iba't ibang mga kaganapan at pumarito sa lupa sa laman. Ipinaunawan niya sa atin ang mga pangyayari sa panahon ng Sodoma at Gomora at maging sa panahon ni Noe upang tayo ay matuto at binuksan niya ang daan para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunman, hindi ito tinanggap ng mga tao. Kung gayon, ano ang mangyayari? Ang lupa ay parurusahan at masisira. Kung titingnan lang natin ang bersikulong ito, maaaring mali nating isipin na wala bang awa ang Diyos? Sa katunayan, ang Diyos ay napakabagal sa pagkagalit. Gayunman, ang mga naninirahan sa lupang ito ay mga mapaghimagsik. Hinahamak nila ang mga kautusan ng Diyos. Madali nilang sinasabing, mas gugustuhin kong hindi maniwala kaysa sundin ang mga kautusan ng Diyos. Kaya naman, wala nang natitira pang pagkakataon para sa kanila. Ang sangkatauhan ay minsan nang hinintay ng Diyos sa panahon ng Ama at sa panahon ng Anak. Dahil tumatanggi sila, hanggang sa huling panahon ng Espiritu Santo, hindi na sila mabibigyan pa ng Diyos ng biyaya. Ito ay dahil nais na ng Diyos na maibalik ang kanyang mga nagsisising anak sa kaharian ng langit. Ang mga hindi nakakaunawa sa kalooban ng Diyos ay maaaring magsabing, kailangan ba itong gawin ng Diyos dahil lang sa hindi natin sinusunod ang kanyang kautusan? Gayunman, hindi ba't tayo ang mga anghel na nakagawa ng di mapapatawad na kasalanan at naipatapon sa lupang ito? Patuloy na nagpapadala ang Diyos sa sangkatauhan ng mga mensahe na nagpapakita kung gaano niya sila kamahal. Kaya sinasabi niya na para mapatawad ang inyong mga kasalanan, sundin niyo ang landas na ito. Kaya napakahalaga ng mga kautosang ibinigay ng Diyos. Hindi ito isang bagay na dapat nating gawin nang may pag-aatubili sa ilalim ng bigat ng kanyang kamahalan. Dapat ba akong pumunta sa simbahan sa Sabat o hindi? Medyo nabibigatan ako. Kailangan ko ba talagang pumunta? Kung may sino mang nag-iisip ng ganito, dapat niyang pag-isipan ang problemang ito na dati nang nangyari sa langit. Kailangan nilang maintindihan kung bakit binibigyang diin ng Diyos ang kautusan. Nasusulat na ang lupa ay mawawalan ng laman at masisira. Sa 1 John chapter 4, nasusulat na, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nag-alinlangan ng Diyos na dumanas ng mga paghihirap at ibinuhos niya maging ang kanyang dugo sa krus para sa kanyang mga anak, kahit na wala siyang kasalanan. Bakit ang Diyos ng pag-ibig ay nag-record ng mahahalagang propesiyang ito sa Isaiah chapter 24? Mga kapatid, ang utos ng Diyos ay hindi lang tungkol sa ang Sabado ay Sabat. Dahil nakapaloob dito ang kalooban ng Diyos, ang mga hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos ay tumatanggi sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sa ibang salita, tayo na mga nagkasala sa langit at naipatapon sa lupa ay hindi kailangang bigyan ng Diyos ng pansin. Gayunman, naawa siya sa atin at pumarito sa lupa sa laman. At patuloy niyang ipinapahayag ang mensahe ng kaligtasan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang makakaya. Sa Biblia, nakarecord lang ito bilang mga kautusan at mga tuntunin. Pero hindi ba't naglalaman ang mga ito ng walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos? Gayunman, tinatanggihan ng sangkatauhan ang mga ito. Ipagpalagay na mayroon kayong masarap na pagkain at nang may mabuting intensyon, ay sinabi niyo sa inyong kapitbahay, gusto mo bang tikman ito? Pero ang sagot nito ay, ayaw ko.
Di nagtagal, muli niyo siyang inalok pero tinanggihan niya kayo muli. Mga kapatid, ano ang gagawin niyo kung kayo ay paulit-ulit na tinatanggihan? Gugustuhin niyo pa bang muling alokin siya? Gayon din sa Diyos. Sa loob ng maraming taon, nagsugo ang Diyos ng kanyang mga propeta at nagtatag ng isang sistema, iniisip, anong paraan ang mas mabuti para sa pagsisisi nila? Sa huli, hindi ba't pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili sa krus? Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, ginawa niya ang daang tinatawag na bagong tipan para makabalik sa langit ang sangkatauhan. Gayunman, kung hindi nila ito tatanggapin, wala nang ibang paraan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa. At ano ang mangyayari sa naninirahan doon? Silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Paano natin malalaman na tinanggihan nila ang habag ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga kilos. Nilabag nila ang mga kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Ang lahat ng tao, maliban sa bayan ng Zion, ay kumikilos sa ganitong paraan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit nasusulat na ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay nasa Zion? Sinasabi ng Diyos, kung kayo ay aking bayan, magmadali kayong pumunta sa Zion. Isang bagay ang ipinapahiwatig ng mga hindi pumupunta sa Zion, ang kanilang determinasyon na tanggihan ang mabuting kalooban ng Diyos. Kaya sila ay hahatulan at parurusahan para sa mga kasalanan na kanilang orihinal na ginawa. Pag nakikita natin ang mga nangyayaring tanda sa paligid natin, gaya ng mga digmaan, mga natural na sakuna at mga lindol, hindi ba natin maintindihan na dapat tayong humayo at magturo sa kanila ng mga regulasyon at mga kautusan ng Diyos? Dapat tayong masipag na mangaral. Ang sangkatauhan ay dapat na lumapit sa Diyos nang may mapagpasalamat na puso nagsasabing, wow, ganito kami mapapatawad. Pero sa halip, tumatanggi sila, nagsasabing, wala akong oras. Ginawa ni Satanas na maging ganito para tanggihan ng mga makalangit na makasalanan ang mensahe ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tuso niyang binago ang mga panahon at mga kautusan. Ang pagsunod sa mapagbiyayang landas ng kapatawaran ng mga kasalanan na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan ay ang pinakamabuting paraan upang mabuhay. Bakit pa ulit-ulit na lumilitaw ang salitang kautusan at ang katagang walang hanggang tipan? Ito ay isang espesyal na pagkakataon na ibinigay sa sangkatauhan na nakagawa ng mga kasalanang nararapat sa walang hanggang kamatayan sa langit para matanggap nila ang kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunman, dahil sinasabi nilang, hindi ko susundin ang mga ito. Masyado akong abala sa ibang mga bagay. Hindi ba't sinasalungat nila ang mabuting kalooban ng Diyos? Hindi natin mababayaran ang mga kasalanang nagawa natin sa langit ng anumang bagay ng mundo. Pag nagtawag ang espiritu at ang babaeng ikakasal, ang mga nagsisi ay dapat na mabilis na lumapit, nagsasabing, ako ay nagsisisi, pakiusap, patawarin niyo ako, at sumunod sa mga regulasyon at mga kautusan ng bagong tipan. Buksan natin ang Romans chapter 6. Sa chapter 6, verse 18, sinabing, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Paano tayo mapapalaya mula sa ating mga kasalanan? Hindi ba't sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan? Ano ang sinabi sa verse 17 tungkol sa Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan? Salamat sa Diyos. Ngayon, kailangan nating maintindihan ng tama ang espiritual na mundo at maintindihan na ang Sabat ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa mundo. Hindi na kailangang timbangin ang mga bagay ng sanlibutan laban sa mga bagay ng Diyos. Ang paglalagay lang ng mga ito sa timbangan ay paglapastangan na sa Diyos. Nasusulat sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ang siyang kahihinatnan ng kasalanan.
Ano ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan? Sa pamamagitan ng kamatayan, nabayaran ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, nakakatanggap ba kayo ng parusang kamatayan dahil sa paglabag sa mga batas trapiko? Ito ay tinatawag na isang maliit na krimen. Halimbawa, may nagtapon ng sigarilyo sa kalye. Papatayin ba siya? Hindi nakakatanggap ng parusang kamatayan ang mga ganitong tao. Kung gayon, kung ang isang tao ay nakatanggap ng parusang kamatayan, ibig sabihin na nakagawa siya ng kasalanang hindi mapapatawad. May ilang bansa kung saan umiiral pa rin ang sistema ng parusang kamatayan. Hindi ba't pinapataw ang parusang kamatayan sa mga nakagawa ng karumal-dumal na krimen na hindi dapat nagawin kailanman? Nakagawa tayo ng ganitong hindi mapapatawad na kasalanan. Kaya nasusulat, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay, anong biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ipinangako ang buhay na walang hanggan sa mga pinatatawad sa kanilang mga kasalanan? Ang mga utos ng Diyos ay hindi lang basta mga salitang nagsasabing, mahalaga ito. Hindi natin dapat na sabihin, tuparin ito dahil nakasulat ito sa isang partikular na kabanata at bersikulo sa Biblia. Ngayon, ikonekta ang mga ito sa mga bagay ng langit. Pinatatawad ng Diyos ang mga makasalanang nakagawa ng kasamaan sa langit, hindi lang sa kanyang mga salitang, pinatatawad kita. Kundi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, hindi ba tinatag niya ang katotohanan para makabahagi tayo sa kanyang dugo? Sa kabila nito, hindi ito sinusunod ng mga tao, kundi hinahamak. Wala na silang pagkakataon. Dahil ang lahat ng tipan ng Diyos ay natupad sa kanyang sakripisyo, hindi natin dapat na baliwalain o pabayaan ang mga ito. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 31, verse 31. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Sa verse 32, nasusulat, hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Sa verse 32 nasusulat, ang aking tipan na kanilang sinira. Hindi nila ito sinunod. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon sa panahon ng Ama, sa panahon ng Anak, at sa panahon ng Espiritu Santo. Verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Para sa mga tumanggap ng daang patungong kapatawaran ng mga kasalanan, saan naroroon ang kautusan ng Diyos? Iuukit ito ng Diyos sa kanilang mga puso. Tingnan natin ang Isaiah chapter 51, verse 7. Makinig kayo sa akin, kayong nakakaalam ng katuwiran. Ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pagkutya ng mga tao. Sa ibang salita, ang ibig sabihin ng Diyos, ang landas na inyong nilalakad ay ang tamang landas, kaya huwag kayong matakot sa mga tao. Ang langit ay ang lugar kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. At huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait, sapagkat sila'y lalamunin ng bukbok na parang bihisan at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakailanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salinlahi. Para sa mga nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan mula sa Diyos at lumalakad sa landas ng kaligtasan, hindi ba't ang biyayang ito ay mananatili magpakailanman? Kaya sinasabi ng Diyos na, huwag ninyong katakutan ang pagkutya ng mga tao. Ang mga tumanggap sa mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos ay naging pagkain ng mga leon. Sinunog pa sila bilang mga taong kandila.
Sa pamamagitan ng malulupit na paraan, sinubukan ni Satanas na harangan ang daan ng kapatawaran ng Diyos sa mga kasalanan. Gayunman, sa bawat panahon, ang mga may tainga para marinig ang tinig ng Diyos ay manunumbalik sa Diyos. Sa panahon ng Espiritu Santo, tinatag ng Diyos ang Church of God para muling ibigay sa kanyang mga anak ang Paskwa ng Bagong Tipan na natago sa loob ng mahigit 1,600 taon. Kaya nang sinabi ng Diyos na, "Kayong nakakaalam ng katuwiran, kayo na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan." Ibig niyang sabihin na ang mga ganitong tao ay kanyang bayan, hindi ang mga sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Bumalik tayo sa Jeremiah chapter 31. Ang landas na tinatahak natin ay ang landas ng katuwiran at ang landas patungo sa walang hanggang kaharian ng langit na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Kaya hindi natin dapat na sundin ang landas na tumutukso at sumisira sa atin. Tignan natin ang verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, "Kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko." Ano ang patatawarin ng Diyos? Ano ang ginawa natin? Patatawarin niya, hindi lang ang mga kasalanang nagawa natin sa lupang ito, kundi pati ang mga karumal-dumal na kasalanang nagawa natin sa langit. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Anong tipan ang tinatag ng Diyos para sa layuning ito? Hindi ba tinatag niya ang bagong tipan? Sa Isaiah chapter 24, nasusulat na ang lupa ay mawawasak dahil sinira nila ang walang hanggang tipan, iyon ay ang bagong tipan. Ito ay dahil hindi nila sinunod ang bagong tipan, kundi hinamak ito. Gaya sila ng kapitbahay na patuloy na tumatanggi sa pagkain. Kung nag-alok tayo ng pagkain ng may mabuting intensyon, pero sasabihan ng, hindi ako kumakain ng ganyang uri ng pagkain, tayo ay hindi masisiyahan. Isipin kung paanong binabaliwala ng mga tao ang Diyos sa kabila ng pag-aalay ng sarili niyang katawan para sa mga makasalanan na nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ngayon, wala nang ibang paraan. Hindi ba't di may iwasan ang pagdating ng paghatol ng Diyos? Kung gayon, ano ang tinutupad ng mga nalabi sa binhi ng babae na nasa panig ng Diyos? Tingnan natin ang tagpong iyon. Revelation chapter 14. Tingnan natin ang verse 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa, ano ang tinutupad nila? Tinutupad nila ang mga kautusan ng Diyos. Bakit nakarecord ang mga salitang ito? Dahil tumanggap ang mga taong ito ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos at naintindihan ang pagsusumikap ni na ama at ina na nagsakripisyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi ba't ang pariralang mga utos ng Diyos ay laging sumusunod sa kanila? Tingnan natin ang verse 13. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon." Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Dahil napakahalaga ng mga utos ng Diyos, ang mga makalangit na bagay ay dapat na laging unahin. Tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 17. Nagalit ang dragon, iyon ay si Satanas sa babae, at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos. Ang dragon, iyon ay si Satanas, ay nagalit sa babae. Sila ay magkaaway. Kaya maintindihan natin na ang babae ay kumakalaban kay Satanas, tama? Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga
utos ng Diyos, at ang mga may patotoo ni Jesus. Sa Genesis chapter 3, naglagay ang Diyos ng pagkapuot sa pagitan ni Satanas at ng babae na si Eva. Sinabi ng Diyos, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kung gayon, ayon sa Revelation chapter 12 verse 17, tanging ang mga sumusunod sa mga kautusan ng Diyos ang kumakalaban kay Satanas. Hindi ba nasusulat na ang dragon ay umalis upang digmain ang babae? Ibig sabihin, ayon sa propesiya sa Genesis chapter 3, hindi ba't ang babae ay tumutukoy sa makalangit na ina ng lahat ng nabubuhay? Kaya ang mga taong nasa panig ni ina ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Tinatanggap nila ang katotohanan ng kapatawaran ng mga kasalanan at tapat na sinusunod ang Diyos, sinasabing, dahil pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan ko at pinahintulutan akong makapasok sa langit, ako ay magbibigay ng pasasalamat, luwalhati at papuri kina Ama at Ina magpakailanman. Ito ang tanging mga tao sa lupang ito na hindi tumatayo sa panig ni Satanas. Sila ay tumatayo sa panig ng Diyos. Ayon sa Revelation chapter 13, ano ang nangyari sa iba na wala sa panig ng Diyos? Ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Sa ibang salita, hindi nila tinatanggap ang mga utos ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang bagong tipan. Nang pumarito ang Diyos sa lupa para ibigay ang bagong tipan sa sangkatauhan, hindi ba't sinabi niyang, ito ay ibinibigay dahil sa inyo? Tingnan natin ang Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito. Pumunta tayo sa verse 14. Nang dumating ang oras para sa Paskwa, ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa. Pumunta tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Para kanino ito? Sinabi ni Jesus na, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Ang resulta ng kanyang sakripisyo sa krus ay ang bagong tipan. Hindi ba't ito ang kautusan, tuntunin at utos ng Diyos? Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito bilang ano? Sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil kanino? Sa inyo. Ay ang ano? Bagong tipan sa aking dugo. Ibinigay niya ang tinapay at alak para sa atin. Tinatag ng Diyos ang bagong tipan para sa mga makasalanang nagkasala sa langit at ipinatapon sa lupang ito. Gayunman, nawala ito noong panahon ng kadiliman. Ayon sa Micah chapter 4, ano ang ginawa ng Diyos sa mga huling araw? Dumating siya sa ikalawang pagkakataon dahil walang kahit isang katotohanan ang naibalik noong panahon ng relihiyosong pagbabago. Ito ay dahil kung wala ang kanyang pagdating, ang sangkatauhan ay hindi kailanman makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi ba't dumating siya sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon at nagturo sa sangkatauhan ng kanyang mga daan gaya ng nakapropesiya sa Micah chapter 4? Pinangunahan ng ating Diyos ang landas ng ebanghelyong ito sa kabila ng mga paghihirap. Hindi ba't ang kautosang ibinigay niya sa atin ay mas mahalaga kaysa sa libo-libong ginto? Kung wala ito,
Walang paraan upang makabalik tayo sa langit. Ang lupa ay mawawasak at ang mga naninirahan dito ay parurusahan at pahihirapan magpakailanman. Dahil dumating sina Ama at Ina at nagsabing halika. Naririto ngayon sa Zion ang lahat ng ating kapamilya. Iukit natin sa ating mga puso ang Pasko ng Bagong Tipan, ang kautusan ng buhay. Gayon din ang Sabat, ang regulasyon ng ikasampung bahagi, at ang lahat ng iba pang regulasyon. Kabilang dito ang regulasyon ng pagpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang regulasyon ng pagsusuot ng belo. Hindi tinatag ng Diyos ang mga ito nang walang kabuluhan, kaya dapat na unan nating isipin ang Diyos. Intindihin natin kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo pupunta. Ang buhay na isinasapamuhay natin ay ang pinakanormal na buhay mula sa espiritual na pananaw. Ang mga tao sa mundo ay tumatalikod sa biyaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit nadudurog ang puso ng Diyos. Kahit na pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig, kahit hanggang sa punto ng kamatayan, hindi nila ito tinatanggap. Kaya sa Matthew chapter 7, sinabi niyang, "Lumayo kayo sa akin, kayo mga lumalabag sa kautusan." Maaari nilang sabihin, sa iyong pangalan nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Gayunman, sasabihin ni Jesus na, "Hindi ko kayo kilala kailanman." Ito ay dahil kung tayo ang bayan ng Diyos, dapat tayong lumakad sa landas ng sakripisyo at kapatawaran ng mga kasalanan na tinatag ng Diyos. Tatanungin sila ng Diyos, "Kailan kayo nangili ng Sabat o ng Paskwa?" Ang Diyos ay pag-ibig. Pinagkakalooban niya ang sangkatauhan ng masaganang pag-ibig, pero ang mga tao ay tumatangging magsisi. Kung gayon, ano ang gagawin sa mga taong ito pag humarap sila sa paglilitis sa makalangit na hukuman? Kaya dapat nating sundin ang lahat ng tuntunin, mga kautusan at mga katuruan ng Diyos Ama at Diyos Ina. Pag nilay-nilayan natin ang ating mga sarili, laging isinasaisip na ito ang proseso para makalakad tayo sa landas patungo sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kailangan nating muling isaayos ang lahat. Dapat nating isapuso ang mga salita ng Diyos. At bilang mga nalabi sa binhi ng babae, dapat nating sundin ang mga utos ng Diyos at ituro ang mga ito sa lahat ng tao. Sinabi ng Diyos, "Sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo." Dapat nating ituro kung ano ang iniutos ng Diyos, hindi kung ano ang iniutos lang natin. Umaasa ako na ituturo nyo sa lahat ng bansa ang iniutos ng Diyos at naaakayin nyo ang mundo tungo sa landas na ito. Nagbibigay ako ng walang hanggang pasasalamat, papuri at luwalhati sa Diyos Elohim para sa kamangha-manghang biyaya na kapatawaran ng mga kasalanan. Nagpapasalamat ako kina Ama at Ina. Pagpalain kayo ng Diyos.